makapagbigay linaw, makapagbigay buhay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa oras na ito. Abutin mo po ang mga kasama namin sa online. Lahat na naririto, Panginoon, katagpuin mo po kami lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Yung kanta na yon talagang para sa atin, lalo sa panahon na to. Sa lahat na nangyayari sa buhay natin, alam natin sino lang ang tumatanggap at umaabot sa atin. Nararanasan natin yung kahinaan, kahirapan, kapaguran. Hindi natin nakikita to sa tao eh. Meron, konti. Madalas pa nga nakikiritas ka pa nila eh. Madalas kami nasasabi pa sa'yo eh. Madalas nga nilalayuan ka pa eh. Pero ang God, na ngayon inaalala, may nadaanan na kayong palaspas, di ba po? Tapos nagpapabasa na, inaalala talaga nila. Inaalala natin yung victory. Victory na ibinigay sa atin ng Lord. Yes, masakit, malungkot, pero ito yung panahon na tayo dapat magdiwang. Na dapat ituloy ang buhay. Ituloy natin kung anong meron tayo. Pag-usapan natin kung ano po yun. Sa araw na ito, ang ating pag-usapan ay patungkol sa kingdom. Kaharian, no? Okay na po? Ayan. Hindi ko talaga kaya yan. Okay, tulungan nyo nila ako, media. Ito po yung title natin, But Seek First His Kingdom and His Righteousness. Familiar na sa atin to, di ba po? Ulitin ko, But Seek First His Kingdom and His Righteousness. No? Sige po, ang ating verse ay text, makikita natin sa Matthew chapter 6, verse 25 to 33. Sige po, sundan niyo po ako. Therefore, I tell you, do not worry about your life, whatever will you eat or drink, or about your body, what you will wear. It is not life more than food, and the body more than clothes. Look at the birds in the air. They do not sow or reap. Wala po silang bank account, ang mga birds. Wala silang negosyo. Pero, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Next po. Assist nyo lang po. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin, yet I tell you, not even Solomon in all the splendor was dressed like one of these. If is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire. Will He not much more clothe you, you a little faith? Next. So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after of these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ulitin ko, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. All. Pag sinabing all, sa Tagalog, lahat. Lahat. Meron na akong patotoo. Magpipreach ako, Lord, anong susutin ko? May nagbigay. Pumili ka na kung anong gusto mo. Tapos kahapon, niribanda ko. Walang bayad. Ang damit ko, walang bayad. All these things, lahat, hindi lang clothes,
kainin mo all. Pwede ba yon? Sasakyan? Pwede. Pero, but, seek first His kingdom. Pag-usapan natin ang kingdom. Okay. Sinasabi dito na ang kingdom ay isang influenced by the mind of the king. Pag sinabing kingdom, ito yung, kung ano yung mindset ng king, iyon ang nasusunod. Di ba po? Pag nanonood tayo ng pelikula, di ba? Pag dumating yung king, lahat nakabaw. At lahat ng iutos ng king, iyon ang masusunod. Ito yung sinasabing, but seek first His kingdom. Yung kingdom of God dito ay, siya yung nagdo-domain, territory niya. Pag sinabing kingdom of God, yung ruler niya, ruler of Christ, purpose of God, intent of God, kabuuan ng Diyos. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Kingdom priority. Ano po natin ang kingdom priority? Priority natin yung kingdom ng Lord. Ano yan? Ruler. Ano ba yung gusto ng Lord sa atin? Ano ba yung purpose ng Lord? Ano ba yung intention ng Diyos sa atin? Kasi sa democratic type of government natin, tayo ang nasusunod tao. Kung sino ang i-appoint natin, kung sino ang gusto natin, sino yung karapat-dapat tao. Pag hindi nila nagugustuhan, ano nangyayari? People power. Ibaba yan. Impeach yan. Di ba po? Yun. Sa government ng tao. Pero sa kingdom, siya ang dapat masunod. Mindset niya ang dapat masunod. Purpose niya ang dapat masunod. Pag ba sinabing blessed life, mayaman? Hindi lang material na bagay. May pagkakataon na pag sinabing blessed life, ang pinaka-term na blessed life dito, ang kasama mo si Kristo. Hindi basihan ng material na bagay. Maraming ang mayaman, ang daming problema eh. Di ba po? Pero hindi material na bagay, tatandaan po natin. Pinagpalang buhay ang kasama si Jesus. Kingdom priority. Priority natin. Sa atin, bilang tao. Ano ba yung nakikita natin? Marami ng pagod na pagod, hirap na hirap. Ayaw na, sumusuko na. Ayoko na, gusto ko na magpahinga. Ayoko na subukan. Sabi ni Ate Joby, ayoko na ng healing, baka ako hindi na naman maranasan. May mga ganon. Kasi nga, ano yun? Hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang katuwiran, lahat. Lahat idadagdag niya. Pwedeng healing? Pwedeng kotse? Pwede ba? Pwede. Anak, pwede ba? Pwede. Lahat. Asawa, sabi ni Pastor. Pwede. Lahat nga eh. Diba? All these things will be given to you as well. Diba? Akala natin, basta Matthew 6:33, oy, hindi ako, may mga byuda daw, gusto ng boyfriend, sige. Bibigyan! Okay. Anong sinasabi dito? Minsan naisip natin pagka, hindi ako aatin ngayon. Sabi ng Lord, seek ye first, seek ye first. Minsan nagiging term natin yon. Tandaan po natin, may mga umaaten pero hindi inuuna ang Diyos. Sino yon? Di ba si Martha and Mary? Ano sabi ni Mary? Panginoon, tutusan mo nga itong kapatid ko kasi nga, ay ni Martha. Kasi pagod na ako. Ire-ready niya yung pagkain ni Jesus Christ. Ano sagot sa kanya ni Jesus Christ? Tama ang ginawa, ang desisyon ni Mary, na inuna niya yung tama.
yung makapakinig, yung makalapit sa Diyos. Kingdom priority. Ano po ba pinapriority natin ngayon? Pag sinabing kingdom, singular. Hoy, parang ang galing sa English, Isa lang. Isa lang. Hindi pwedeng meron kang tinatangkilit na iba at ang Diyos. Lord, ngayon lang to. Sa susunod, o di kaya, Lord, hayaan mo munang hanapin ko yung sarili ko. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Lord, importante lang eh. Hindi natin kaya. Ngayon lang, hindi muna ako mananalangin, hindi muna ako. Kaya thank you tayo kay Lord eh. Kasi hindi man ka maka-attend, pwede ka mag-online. Pinagpala tayo, di ba? Pwede ka makapag-online, pero mag-online talaga kayo. Huwag yung sinabi lang. O, di ba? Online ka. Meron ako dun eh. Online ka. Yes ma, nakahiga. Mahirap kayo mag-online. Masarap kayong kasama dito, face to face. Di ba? Kaya minsan hindi nyo napapansin, may mga sigaw na sigaw eh. May sumasayaw eh. Bakit? Nararamdaman yung presensya ng Lord. Mahalaga. Kingdom priority. Yung all these things talaga, shall be added, will be given. Nakakapagod kaya may stress. Lalo ngayon, ano ngayon ang demand? Tumaas ang gasolina at diesel. Lahat tumaas. Ang dami na nagpapanik pati bigas. Tinanong nga akong kahapon eh. Hindi ka ba mag-i-stock? Bakit? Kasi itong asawa ko nagpapanik, bumili ng maraming bigas. Hindi. May Diyos. May Diyos. Sabi ng asawa ko, yung iba ko nga kasama na nag-stock ng gasolina. O saan nila lalagay yun? Magkasunog pa. Sabi ko ganon. Sa panik nila. Sabi ko, sana hindi ka isa sa nagrereklamo. Bakit? Kikitain naman yan eh. Pag hindi ka bumiyahe, matutuyo yan. Wala kang kinita. Bumiyahe ka ng bumiyahe, kikita ka. Hindi mo mararamdaman. Ang taas lahat. Pag wala kang pambili, mataas. Pero pag may pambili ka, kaya mo. Ano yung mindset na yun? May Diyos. May Diyos. Kaya, kingdom priority na masasabi natin, yung kaharian ng Diyos. Yung ruler ng Diyos, yung purpose ng Lord. Minsan kasi ang nangyayari, kaya, how many years na akong nagsasakripisyo? How many years na akong ganito yung buhay ko? Baka naman hindi purpose ng Lord yung sinusunod mo o tinitignan mo. Kaya napapagod ka. Hindi ka naka-align. Tatandaan po natin, kapag ang Lord ang sinunod natin, kapag nasa Lord tayo, effortless. Effortless. Na-experience ko yan. Kanina wala akong ginawa. Hindi ako gumawa ng devotion. Gusto ko madinig yung voice ng Lord. Natulog ako. Si Joan, kausap ko hanggang madaling araw. Tapos, gusto kong madinig. Lumabas ako. Tapos, totoo eh. Gusto ng Diyos ma-rest yung mind natin. Eh, minsan natutulog ka na, napapaginipan mo pa yung trabaho mo eh. Lalo yung mga gumraduate, yung mga nanay ang abalang-abala. Nakakatawa sa Facebook, Nagagalit na yung mga anak eh. Hindi bagay na itsura ng nanay sa sobrang excited eh. Ang daming hila-hila, kala mo, sasagalay. Nay, ano pa nakakaya naman? Ayaw na isama ng anak. Or natutulog, katabi yung mga yung kung ano-ano. Excited pa. Ang hirap. Yun yun, lalo ngayon, mataas lahat. Sabi ko doon sa mga senior, wag po kayong matakot. Wag kayong matakot. May Diyos tayo. Sige, next po. Asan na po kayo? Eto sabi sa ano po ito? Luke chapter 17, 20 to 21. Sige po. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos.
Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. At wala ring magsasabing narito na o naroon. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. At hindi niya sa mga at sinabi niya sa mga alagad, darating na ang panahon ng hahangarin niyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. Ang kaharian, kingdom, invisible. Walang mga Charlotte, walang mga Charlotte, walang malaking palasyo, kundi sa puso natin. Na kahit nasaan tayo, hindi lahat ng tumanggap kay Kristo, pinagharian. Kahit ilan taong ka ng Kristiyano, paano? Makikita sa'yo sa mga kilos mo, sa mga galaw mo, sa mga salita mo. Ano sabi dito kanina? Doon, seek, hanapin, i-pursue. Hanapin mo. Pagpaguran mo. Hindi pwedeng, nakita ko na. Hindi pwede, lapitan mo. Ang pananampalataya natin, hindi lang deklarasyon. Lakaran mo. Ano yung dineclare ni Pastor doon sa mga gumraduate? Sa mga nakakuha ng honors? Success. Diba? Tayo. Bata pa sila. Tayo. Paalis na ba? Hindi pa paalis. Hindi pa, ayaw pa. Nasa kalagitnaan na tayo. Di ba? Ayaw pa, ayaw. May pag-asa pa. May pag-asa pa tayong gamitin ng Lord. Huwag nating sarilihin yung salita ng Diyos. Huwag nating sarilihin yung biyaya na natatanggap natin sa Kanya. Balik po natin doon sa Matthew 6:33. Ano sabi po doon? Yan, sorry po. Yes, but seek first His kingdom and His righteousness. Ibig sabihin, standard ng Lord. Word of God. Mahalaga, may pinangahawakang Word of God. Doon tayo takot Pag na yung Word of God na, lalo pagka yung nagagalit tayo, may ginawang hindi maganda, mababasa mo sa Word of God. Sabi ni Peter, ilang beses po dapat magpatawad? Di ba? Nagtanong siya, ilang beses daw po? 70 times 7. Ilan po ang equal nun? 490. Kaya nyo ba yon araw-araw? Nako. Kasi alam ng Lord. Yun yung standard niya. Yung standard niya, yung righteousness niya, yung katuwiran niya, yun yung magiging nating gabay. Yung kingdom niya, yun yung puso niya, yung purpose niya, yung pagiging ruler niya, yung intention niya sa atin. And His righteousness. All these things. Di ba po? All. Gusto niyo po bang all? Makuha lahat. Sana all. Ang galing sana all. Pwede. Bakit? Tingnan natin sa Genesis. Sige po, kuya. Bakit pwede? Tingnan natin sa Genesis. Sabi sa Genesis chapter 1, verse 28, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak. Punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Kaya ang dami natin ginawa talaga to At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa mga himpapawid, sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa.
Binigyan na tayo ng Diyos na maging roll over. Mag-ruler dito, mag-reign. O bakit kami nagugutom? O bakit kami may utang? O bakit kami nahihirapan? Inuna mo ba ang Diyos? Diba? Nagsik ka ba? Yung standard ba niya? Nababasa mo ba ang tanong? O nakikinig ka lang dito? Sa totoo lang, kulang to yung Sunday service, yung midweek service, araw-araw. Ako nung na-experience ko to, tama pala talaga araw-araw. Gumigising ako araw-araw ng 4 a.m. para mag-send ng devotions. Ngayon po, kahapon may nakausap ako, isa yung nag-ayos ng buko. Okay ka bang bigyan ng devotions? Sige po. Gagamitin tayo ng Lord. At least 60 mahigit ang sinesendan ko araw-araw. Heart ng heart. Maya-maya may mag-chat, pwede magpa-counsel. Sige po. Ano yung pinapakita ng Lord sa atin dito? Gagamitin tayo ng Lord. Mananahimik na lang ba tayo? All these things shall be added unto you. As well. Given, bibigay ng Diyos yon. Seek His kingdom, His righteousness, kingdom priority. Priority, priority, priority. Sikapin po natin na everyday gigising tayo. Ano sabi niya? Gumigising ka para kanino? Yung Nescafe? Ipapakita yung pamilya. 'Di ba? Gising tayo para sa Diyos. Lahat ng problema natin. Bakit hanggang ngayon, ilang taon na akong Kristiyano, ganito pa rin. Pagdadaanan lang natin yan. Hindi yan ang destination natin. Hindi yan. Dadating ang panahon na malalampasan natin yan. Hindi tayo dyan. Hindi tayo dinisign ng Lord dyan. Yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng Diyos, victory na yan. Victory na napagtagumpayan na yan. Kung nga hindi natin alam na meron Diyos na nagsalba sa atin. Kita natin yung kanta. Kung tayo na nakakaranas ng pagbagsak, sinong umaabot sa atin? Kung tayo may sakit, sino nagpapagaling sa atin? Kung tayo nangihina, sino nagpapalakas sa atin? Ang Diyos. Kung sa problema lang po, hindi ko pa masasabing kota na ako. Kasi meron pa, habang nabubuhay ako, may maraming problema. Pero nalampasan po namin yon. Kaya, sige Lord, gamitin mo ko. Kaya nung sabi ni Pastor, na nakita ko yung schedule. Kasi every time na magsisend si Pastor ng schedule, midweek. Wala ako sa midweek. Tapos nung nakita ko, ay, nasa ano pala ako, Sunday service. Naka-ready na to. Naka-ready na to. Sinisita na ako na anak ko, kasi hindi mo agad binigay sa akin. Mayroon pang sinasabi si Lord Hintayin mo. Hindi mahihirapang mag-aayos niyan. Hintayin mo. Pero kaninang umaga nararamdaman ko. Nung sunod-sunod na hindi aksidente yung programa na ginawa natin dito. Hindi aksidente ito. Bakit? May gagawin ng Diyos. Sige po, next po. Ano sabi dito? Yan. Bakit nasabi na meron tayong power and authority? Sabi sa Matthew chapter 6, verse 9 to 10. Sige po, mga kuya. Binigyan tayo. Sa atin yan. Sige po, ano po? Sige po, ano po? Sa Matthew, yung turo sa atin, paano tayo manalangin? Our Father, tandaan niyo po yon?
Sige, sige, lakas po. 1, 2, 3, go! Thy kingdom come, as in, wag mo nang hanapin, kabisado lang. Yan ang maganda. Nagbabasa ng Bible. Di ba? Kung ano man ang gawin sa langit, gagawin din dito sa lupa. Di ba? Meron tayong power and authority. Bakit tayo naghihirap? Hindi kasi natin alam. Natatakot tayo. Alam nyo ba na pwede tayong gamitin ng Lord sa industry? Kasi natatakot tayo, iba yung inilalagay ng Lord. Nagulat nga ako nasa asosasyon ako Sabi nga ng pamilya ko, kakandidato ka ba mama? Lahat na lang pinasok mo. Alam niyo po bang kung anong ginagamit sa akin ng Lord? Magpipray sa karamihan. Laking tulong. Nung nagpray ako nung Friday, sabi nung taga-Suamo, kasi pinag-usapan namin yung segregation ng basura. And dami nagre-reklamo, in-invite namin yan. Nung bago pa mag-start yung prayer, Lord, pagliwanagin mo yung isip namin, magkasundo kami, may maintindihan kami. Inano ng ano yun, no, nag-speak ng taga-Suamo. Ang ganda ng prayer ni ate. Gagamitin tayo ng Lord, kaya huwag tayo matakot. Binigyan tayo ng Lord ng power and authority. Hindi tayo laging namamasukan. Pag namamasukan ka, wala tayong magawa pag sinabing linggo may pasok. Diba? Pag nangungupahan ka, pag pinalis na ng may-ari tayo sa bahay, saan tayo pupunta? Hahanap ka uli ng iba. Pero meron tayong power and authority na pwedeng ikaw na yung boss. Ikaw na yung may-ari ng bahay. Kaya sabi ko, tignan mo yung pinakita nating kanta. Sino tayo? Ito yun 2,000 years ago na. Napagtagumpayan ng Diyos. Kahapon lang meron akong nakausap. Kausapin mo nga yung anak ko kasi magsusukatan na po kasi ng lupa namin. Ang galing ng Lord. Patotoo ko lang po ang lupa namin. Dekada na. From 1979 up to now, ang amilyar namin, bayad. Bayad. Tapos, nung time na dapat papasok na kami sa CMP para mag-aano na, nagkaroon ng eleksyon. Hindi pala dapat ibenta ang lupa namin. Kundi inaward sa baryo pinagbuhatan. Kami yun. Kami yun. Kaya ang babayaran namin ngayon, kundi yung amilyar na inabonohan nila. From 1979 up to now, yun lang ang babayaran namin. Magiging amin na. Inilagay ng Lord si Mayor Bico. Yes, ganun ang Lord Magre-reign tayo, mga Kristiyano, huwag kayong matakot. Kung saan kayo nilalagay ng Lord? Doon sa tinatapakan natin. Ito na yung promised land natin kung saan tayo nandun. Huwag na natin isipin mag-abroad pa o ano pa mang bagay. Ito na kung ano yung tinatangkilik mo. Magre-reign tayo dyan. Gagamitin tayo ng Lord. Diba? Ngayon, magsisimula na after Holy Week, magsusukat na sila. Libre. Oh, diba? Libre. At meron pang programa sinabi na yung mga walang kakayahang magpagawa ng bahay, pwedeng umutang sa City Hall ng walang tubo. Pero mo yung ano na yan, palakpakan nga natin ang Panginoon. Sa amin pa lang yan, sa inyo, dadating din yun. Kasi di ba nakikita niyo yung mga nadidimoli sa Tondo? Talagang nagbabatuhan ng bote. Umaambon, hindi natatakot. Ang tinitira nila yung mga nagdidemolis. Pero Lord, hindi mo hinayaan. Hindi mo hinayaan na mapunta ka sa mali at mawala itong lupang kinatitirikan namin. Di ba? Yun
Nais ng Diyos na mag-ruler tayo dahil meron na tayong power and authority. Yan yung sabi niya, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Heaven and earth. Diba? Huwag tayong matakot. Malalampasan natin kung ano man pinagdadaanan nyo. Hindi yan ang destiny nyo. Hindi yan ang destiny natin. Merong purpose ang Lord sa atin. Merong buhay na ganap at kasiya-siya ang nakalaan sa atin. But seek first His kingdom. Kaya minsan, kaya ka lang nakapagpapahinga kasi may sakit ka eh. Inaalaw na ng Lord eh, para makapagpahinga ka eh. Di ba? Racket dito, racket dyan, pagod dito, pagod dyan. Naguguluhan ka na eh. Di ba? Minsan may dumadating sa punto na parang naghahanap ka, wala ka naman palang hinahanap. Asan ba yung salamin ko? Asan ba? Madalas yung mga senior na yun eh. Oh. Kahit na hindi senior, naranasan ko din yan eh. Asan yung salamin ko? Nasaan? Nasa ulo. Hinahanap doon sa kapaligiran. Nasa ulo pala. Sa dami ng iniisip. Sa dami ng iniisip. Sino dito ang nakakaranas na namili ka na iwan mo? Ako. Ang dami oh. Ako. Bakit? Gustong-gusto mo nang umuwi. Sa dami. Sa sobrang kaabalahan. Sa sobrang kaabalahan. Bakit? Totoo lang, unahin natin, pag sumikapan natin, lagi tayong mag-commit, lahat isubmit natin kay Lord. Kahit sabihin, lulutuin mo yan, submit mo yan kay Lord. Yung project mo, submit mo yan kay Lord. Bakit? Part tayo ng kingdom. Kung saan man tayo nilagay ng Lord, for the glory of God. Kailangan natin magtrabaho. Pero parte tayo ng kingdom. Kung estudyante ka man, gawin natin yun. Ang pinaka-the best na susunod, puno na to, lahat ng estudyante may award na. Mangyayari yon? Yes, claim natin. Hindi na ba ako mangungupahan? Bibigyan ako ng Lord ng bahay? Yes! Yung may gusto ng sasakyan? Gusto niyo magkaroon ng sasakyan? Lakas niyo! Yes! Pambayad ng gasolina. Alam nga naman may sasakyan. Oh, yes! Claim it natin kasi binigyan tayo ng Lord ng kapangyarihan at authority. Diba? Kapangyarihan na gawin to, authority, permission, na galing sa Diyos na mangyayari. Sabi nga, all these things, lahat ng kakailanganin natin, hindi lang damit, hindi lang pagkain, lahat. Kaya sabi ko, Lord, sige, malinawan, kasi nauna ako nalinawan eh. Minsan, kakabahan ka eh. Kakabahan ka sa taas ng presyo. Kakabahan ka sa panahon. Kakabahan ka sa sitwasyon mo. Naku. Kung pupunta kayo ng ospital, kung makakapunta kayo sa mga eskwelahan, makikita nyo kung paano na-stress ang parents, lalo sa pag nasa public. At kung pupunta kayo sa ospital, yung gusto nang lumabas, hindi pa makalabas kasi walang pambayad. Tinuturo sa atin ng Lord. Yung power and authority na binigay sa atin, 2,000 years ago na yon, na-overcome niya na yan. Kung may sakit ka, gagaling ka. Kung wala ka, magkakaroon ka. Seek first. Hanapin natin. Paghirapan natin. Umattend tayo. Makinig tayo. Manampalataya tayo.
Hindi lahat, walang problema. Baliw lang yata yung walang problema. Lahat tayo meron. Lalo ngayon, lahat. Lahat tayo. Pero i-declare natin, lahat anumang problemang yan, aayusin ng Diyos. Pagpapalain tayo ng Diyos. Kahit saan man lugar yan. Minsan may mga bagay na parang nare-reject tayo. Ang sakit. Totoo naman ma-reject ka Ang sakit. Or yung gusto mo hindi nangyayari, masakit. Ano sasabihin nyo? Aray ko. Aray nyo. Aray nyo, aray ko. Kasi masakit naman talaga Pero gagamitin ng Lord yan. Para ano? Yung inalis niya, papalitan niya na mas better. Minsan kailangan natin tanggapin Bakit kailangan na alisin ng Diyos to? Yung gustong gusto ko. Meron palang mas sigit na ibibigay ang Diyos sa atin. Yung mga gusto nang magkaroon dyan na may bibigay ang Lord. Yung wala pa hanggang ngayon, ibangon Lord, ito yung standard ko kasi kailangan ko ng maputi, ng maganda, mahaba buhok. Wala kang makita. Lord, kahit na lang mahaba buhok, hanggang sa pababa na pababa yung standard mo. Di ba? Kulot na lang, sige Lord. Basta meron. Di ba? Kasi yung dreams natin pwedeng magbago. Hindi masamang mangarap. Sino ditong may dreams? Lahat. Sino dito ang maraming dreams? Kita sa ating kamay. Yes. Ibigay natin sa Diyos. Iko-correct niya yan. Kasi wala siyang magandang layunin sa atin, kundi mag-ruler tayo dito from Genesis pa lang Binigyan na tayo ng authority na mag-rule. Di ba? Kaya napapansin nyo, pagka yung napunta kayo sa isang trabaho, ayaw kayong bitawan. Gusto mo nang umalis, ayaw pa rin. Bakit? May nakita sa'yo. Deserving to sa company kong to. Di ba? Iba naman, paano pa na, kunyari, hindi pwede. Pero ano yung ginapakita sa atin ng Diyos dito? Inaangat niya. Sabi nga sa salita niya, hindi tayo buntot. Ano tayo? Ulo. Di ba? Hindi tayo nahuhuli. Nasaan tayo? Nasa unahan. Huwag tayong matakot. Kung pinopromote tayo ng Lord, naku, baka hindi ko kakayanin yan. Naku, baka. Huwag tayong matakot. Kasama natin ang Diyos. Lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng sitwasyon natin ngayon, pagdadaanan natin yan lahat. Asahan natin, marami pang magpabago sa natin, sa ating gobyerno, sa ating bansa. Marami pa. Sabi ko sa pamangkin ko, nasa UAE, kamusta ka na dyan? Sabi niyan, okay na po ako dito. Kaya lang yung mga tao nagpapanik buying. Talagang inuubos nila yung kasi akala nila matatagalan. Pero ngayon nagsisimula na sila magtrabaho uli. Yung andali mong matakot. Di ba? Sabi nga, mag-i-stack ka ng gasolina. Para kung magkasunog, lalo ka pang nawalan yan. Mag-i-stack ka ng bigas. Paano kung hindi... ang bigas nakakapagpataas ng dugo. Ay, ng sugar. Less rice. Less rice. No, wag naman. Less lang yun. Nakiusap yun. Wag naman. Meron mga tinuturo sa atin ng Diyos na yung prioritization natin. Yes, natatawa tayo ngayon. Pero kung i-assist natin ang sarili natin, how are you na tayo ngayon? Kunyari lang nakangiti, pero nag-aalala. Pag tinanong mo, kamusta ka na? Okay. Kamusta ka na? Ayos lang. Pero, diba? Pero,
Hirap na, pagod na. Hindi natin kailangan na magtago. Ito yung reality natin eh. Di ba? Ito yung buhay na binigay sa atin ng Diyos na nilalakaran natin, na pinagdadaanan natin. Huwag na huwag po nating kakalimutan na kung tayo'y humahanap sa Diyos, ang katuwiran niya, ang kaharian niya, lahat aayusin niya sa atin. Kahit ano pa yan, relasyon na sira, bahay na sira. Di ba? May sira ang pag-iisip. Lahat ayusin niya. Walang-wala tayo, magkakaroon tayo. Declare natin. Declare natin. Lakaran natin ang pananampalataya. Huwag lang nating, by talking. Lakaran natin. By the grace of God. Ang aga ko nga nakabihis eh. Mag-aalas 8 pala, nakabihis na ako. Kabang-kaba ako. Kabang-kaba ako. Ilang araw tuloy ako fasting. Nakatulong. Kasi bakit po, nung Monday po, sobrang taas ng dugo ko po. Umabot ng 189/101. Namula na yung mata ko. Naputukan na ako ng ugat. Natakot din ako. Sabi ng anak ko, Ma, magpaano ka na wag na ituloy. Hindi, nakaready na ako eh. Ngayon wala na, konti na lang. Sabi ng apo ko ni Jacob, anong nangyari dyan, Lola Bing? Anyari. Kasi hindi ako pumunta sa kanila eh. Anyari, Lola Bing. Nag-aalala rin yung apo ko na, yes, baby, 3 years old. No? Oo, yes, oo. Galing ka na, sabi niya. Galing ka na. May mga pagkakataon na parang eto ka na eh. Nasa tagumpay ka na eh, nasa dulo ka na eh. Biglang may huhugot sa'yo pa baba. Hindi, tuloy tayo. Tuloy tayo kung ano man yung nasimulan natin na sa alam natin, kalooban ng Diyos. Alam natin, para sa magandang layunin ng Diyos, tuloy natin. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Conclusion na po tayo. Sige po, ito po ang ating conclusion. Sige, ready na po ang ating praise and worship. Kingdom living is a life lived under the authority of the King. Ito po ang mahalaga. Ang kingdom living natin, dapat under tayo. Buhay na under tayo sa authority ng Hari na mga hari! Diyos na mga Diyos! So, purihin ka. Sige po, tayo po tumayo para sa pagsamba.